Grabe mga bes, hindi ko na kinayang tensyon sa pagitan ni na Lara at Calix. Akala nyo ba tapos na ang laro pagkatapos ng 12 sessions deal? Nagkakamali kayo. Sa episode na to, mas lalong uminit ang sitwasyon. May mga bagong revelasyon, mga sikretong pati tinatago ni Lara at ang nakakilabot na pagiging stalker ni Calix na talagang magpapatibok sa puso nyo. Sa inis man o sa kilig. And take note, may papasok na bago sa eksena at hindi ko sinasabing si Tamara lang yon. Paano na ang lihim na anak ni Lara na si Katie? Magtatago bang landas ni Calix at ng bata sa gitna ng gabing puno ng tensyon at mga puting rosas? Huwag yun na pong patagalin. Samahan niyo kong silipin ang mga ganap na siguradong magpapakulo ng dugo ninyo at magpapaisip sa inyo kung ano ba talagang ibig sabihin ng salitang paninindigan. Tara, makinig na po tayo. Pinikit ni Larang mga mata, pinipigil ang nangingilid na luha. Nang dumilat siya, matalim ang titig niya kay Calix. Ang kapal mo, Calix. Hindi ba pwedeng kapalit ang pagtulong ko sa'yo sa kumpanya? Alalahanin mong nasa akin ng 50% shares, ngumisi si Calix. I never asked for your help. Kaya kong pangalagaan ang posisyon ko sa kumpanya. About sa 50%. Wala na akong magagawa dahil kung hindi ikaw may hawak niyan, mapupunta lang sa charity. Pinilit niyang kumalma, hindi siya pwedeng magmukhang talunan sa harap nito. Hinarap niya si Calix ng diretso. Naniningkit ang mga mata. Kung akala mo, makukuha mo ulit ang atensyon ko sa pamamagitan ng ganitong kababuyan, nagkakamali ka. Malamig ang boses niya, puno ng kontrol. Hindi ako laruan na pwede mong diktahan at gamitin kung kailan mo gusto. Napakunot ang noon ni Calix, halatang nagulat sa tapang niya. Kung ganun, huwag ka na ring umaso na pipirmahan ko yan. Sayang ang effort mo sa pagtakbo sa abogado. Be my wife forever, ngumisi siya. At kung hindi ka pipirma, ano sa tingin mong mangyayari kapag nalaman ng buong board ang pinaplano mong provision laban sa akin? Sa tingin mo hindi ko kayang ipakita sa kanila kung gaano ka kadesperado at kababang kondisyon mo? Sandaling napatigil si Calix. Bahagyang nanigas ang panga nito, pero bakasan hindi inasahang tensyon sa mga mata. Don't you dare, Lara. Walang kinalaman ng kumpanya sa sex life natin. Banta ni Calix. Umiling siya. Don't you dare me, Calix. Tumalikod siya, parang aalis na, at nagdagdag pa ng matalim na salita. Mas gugustuhin kong masira na lang ang pangalan mo, kaysa magpakaalila ulit sa'yo. Ngunit bago siya makarating sa pintuan, narinig niyang mabigat na boses ni Calix. Kung talagang ayaw mo, bahala ka. Kamatayan ko lang ang makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Anyway, what's the big deal? It's just sex. Tumigil siya nang hawakan ito sa pulusuhan. Maya-maya ay niyakap siya mula sa likuran. Nakagat niyang labi. Galit sa sarili dahil alam niyang hindi pa rin tuluyang nawawalang hatak ni Calix sa kanya. Naramdaman niyang hininga nito sa kanyang batok. Baka sabihin mo na naman, napakasama ko. Ganito na lang. Subukan natin isang beses kapag hindi ka nasarapan. Huwag na nating ulitin. I'll sign the annulment papers right away. But when I hear you moan and beg for me to fuck you, then we're going to complete the 12 sessions. Napalunok siya. Kaya niyang gawin na hindi umungol. Mas madaming higit na mahirap siyang napagdaanan para hindi kayanin ang ganitong simpleng bagay. Humugot siya ng malalim na hininga bago muling humarap sa lalaki. Pinilit niya na gawing matatag ang tono, kahit na may bahid ng pagkatalo. Sige, Calix, deal. Kung yun ang gusto mong kondisyon, tatanggapin ko. Napakagat siya ulit sa labi, halos mabaliw sa sariling desisyon. Pero tandaan mo, lahat ng ito ginagawa ko para matapos ng kasal natin. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa labi ni Calix. Don't bite your lips like that. Kung gusto mo nang simulan na natin ang first session ngayon? Dito, anitong hinaplos ang labi niya. Hinampas niyang kamay nito. Excited ka? Bakit ikaw hindi ba? I fucked the other woman but I still think about your tight pussy.
Walang makakahigit sa'yo. Anitong nilapit ang bibig sa kanyang tenga at marahang kinagat. Napasinghap siya at marahas na humarap sa lalaki. Nagtagpo ang mga mata nila. Masyado silang malapit sa isa't isa. Sobrang lapit na para bang magliliyab ang kanilang mga katawan. Nakayupo siya, nanginginig ang mga kamay. Itinaas ni Calix ang kanyang muka. Langhap niya ang mabangong hininga nito. Sa eksaktong sandaling yon ay biglang bumukas ang pinto. Lara? Calix? Boses yun ni Tamara. Agad silang parehong napaatras. Halos mabuwal siya nang mabilis siyang lumayo. Pinilit na ituwid ang sarili na para bang walang kakaibang nangyayari. Si Calix naman ay mabilis at tumikim. Umayos ng tindig at pinalik ang malamig na ekspresyon sa mukha. Kumunot ang noo ni Tamara habang nakapamewang. Anong ibig sabihin nito? Malinaw ang duda at pagsiselos sa boses nito. Wala, mabilis na sagot niya. Pinilit na kalmadong tono. Nag-uusap lang kami tungkol sa annulment papers. Ngunit hindi pa siya nakakaalis nang bigla siyang nagulat sa sunod na sinabi ni Calix. Lumapit to kay Tamara at nilagay ang kamay sa balikat ng babae. Si Tamara nga pala ang magiging bagong assistant ko. Natigilan siya, mabigat ang dibdib niya, pero pinilit niyang huwag magpakita ng emosyon. At kung tutuusin, hindi siya dapat papaapekto. Bagong assistant? Halos pabulong niyang ulit. Tumango si Calix, malamig ang titig. Oo, effective immediately. Gumiti si Tamara, ngiting may panunokso na nakadagdag pa sa sakit na nararamdaman niya. So sorry, Lara. Looks like I'll be taking over from here. Assistant and wife at the same time. Willing akong iwan ang karir ko for Calix. Tumango lang siya at ngumiti. Congratulations, Tamara. Ani yan, tumalikod na. Mabilis siyang lumakad palabas ng opisina, ngunit bago pa siya makaupo sa sariling opisina, kasunod na niya si Calix. Lara, may nakalimutan akong sabihin. Napalingon siya, kita niyang matalim na titig ng lalaki. Ngunit may kakaibang lambing na nakabaon sa ilalim nito. Ano na naman, Calix? Inis niyang tugon. Huminga to ng malalim. I-unblock mo ng cellphone mo at pati sa lahat ng social media mo. Nalaki ang mga mata niya. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Wala naman tayong koneksyon. May koneksyon pa tayo. Huwag mong kalimutan na asawa pa rin kita. Mariin itong sagot, halos pabulong. Paano kapag sisimulan na natin ang sessions? Session, remove the S. Sigurado akong isang beses lang nating gagawin. Akong gagawa ng kasulatan at magpipirmahan tayo. Baka mamaya hindi ka tumupad. I doubt about it. Pero sige lang, gumawa ka ng kasulatan. Now do as I say. Unblock me. Bahagyang yumuko si Calix, nakatitig sa kanya. Halos ilang pulgada lang ang layo ng kanilang mukha. Gawin mo, ngayon. Kung hindi, halikan kita. Pero halos mabalakas ang boses ni Lara, ngunit nagbago to nang makita niyang lalong humigpit ang hawak ni Calix sa pulso niya. Nanginginig siya. Hindi niya alam kung dahil sa galit, takot, o ang muling panunumbalik ng damdaming pilit niyang nililibing. Sa huli wala siyang nagawa kundi dahan-dahang ilabas ang cellphone niya. Lumayo siya ng bahagya at baka makita nito ang lock screen niya ay larawan ni Katie. Anong meron at ayaw mo ipakita ang cellphone mo? Anitong bahagyang dumukwang upang sumilip. Pwede ba? Lumayo ka nga. Baka may makakita sa atin. Maging tampulan na naman ako ng chismis. Biruin mo nag-post ka ng picture with Tamara. Tapos ang dalas mo magpunta dito. Agad niyang tinalikod at tinago sa gilid ng katawan niya ang cellphone. Bakit? Ano problema? Malamig na tanong ni Calix. Baka sang inis at hinala. Wala. Huwag mo akong pakialaman, Calix. Mabilis ang sagot niya. Pilit na pinapanatiling matatag ang boses. Hindi mo kailangang silipin ang cellphone ko. Huwag kang maggalala at i-unblock na kita. Umalis ka na. Napakunot ang noo ni Calix at sa halip na sumunod, lalo pa itong lumapit. Tumalim ang mga mata nito. Puno ng paghihinala.
Anong tinatago mo, Lara? Ha? Mariin siyang umiwas ang tingin. Pilit nilalabanan ng kaba. Picture ba yan ninyo ni Santiago? Biglang banat ni Calix. Halos pasigaw. Kaya ayaw mo ipakita sa akin? Napasinghap siya, halos mabitawan ng cellphone sa sobrang pagkabigla. At kung oo nga, ano naman? Wala ka ng karapatang pakialaman ng lahat ng tungkol sa akin. At least ako private at hindi ko pinopost sa social media. Mas lalo namang nagdilim ang mga mata ni Calix. May karapatan pa rin ako, Lara. Huwag mong kalimutan, hindi pa anad ang kasal natin. Sarili mo bang kausap mo? Alam mo palang kasal pa tayo pero bakit parang binata ka kung mag-post ng picture mo kasamang ibang babae? Huwag mong ibahin ang usapan. Patingin ang cellphone mo. Mabilis na kumilos si Calix. Hinablot ang cellphone mula sa kamay ni Lara. Kung wala kang tinatago, ipakita mo. Madiin ang boses nito. Huwag, Calix! Halos mapasigaw siya at pilit inaagaw ang cellphone na itinaas nito. Hindi niya maabot dahil sa tangkad ng lalaki. Hindi maaring makita nito ang picture ni Katie. Biglang bumukas ang pinto. Calix! Masiglang boses si Tamara ang nagpatigil sa kanina. Mabilis siyang binawi ang cellphone mula sa pagkakahawak ni Calix. Halos hindi ito nakapalag dahil biglang napalingon kay Tamara. Anong ginagawa niyo? Nakangiting tanong ni Tamara, pero baka sa mga matang pagtataka sa tensyong nadatnan. Wala, malamig na tugon niya. Pilit kinukubli ang kaba sa dibdib. May tinatanong lang siya tungkol sa annulment. Tumikim si Calix, nag-iwas ng tingin. Halatang naputol ang gigil at pagkauhaw nitong malaman ang tinatago niya. Yeah, I'm just asking about the annulment. Mabilis na dagdag nito. Anong kailangan mo, sweetie? Anitong nilagyan pa ng lambing ang huling salita. Sweetheart, napagod ako sa pag-deliver ng documents. Ang sakit ng paa ko. Malambing na sabi ni Tamara, sambay sandal sa balikat ni Calix. Napatingin siya sa high heels nitong 6 na pulgada. Malamang ilang araw lang, pilay na ito. Nagpaubaya si Calix. Hinayaang yakapin ni Tamara at higit pa doon, kinuha nitong kamay ng babae at hinalikan yun. Sadyang mabagal at hayag ang bawat galaw na tila ipinapakita talaga sa kanya. Huwag kang mag-alala, Tam. Magpahinga na muna tayo. Imamassage ko ang paa mo, sabi ni Calix. May diin ang boses. Ngumiti si Tamara, saka mabilis sa tumingin sa kanya. Halos nakangisi. Ang swerte ko talaga, no? Inaalagaan ako ng CEO ng Megawide. Hindi siya sumagot. Pinilit niyang ibaba ang tingin sa mga papeles sa mesa. Kunwaring abala sa pagbuklat. Excuse me, I'm busy. Nalaki ang mata niya nang buhati ni Calix si Tamara. At pagdating sa opisina ay ibaba ulit ang remote curtain. Ayaw na niyang isipin ang ginagawa ng mga to. Pansamantalang tulala si Lara sa kondo na inoffer ni Santiago dahil hindi raw nito nagagamit. 3 buwan lang naman siyang mamamalagi sa lungsod kaya tinanggap niya na ang tulong kapalit ng pagpupumilit niyang magbayad ng renta. Pagbukas ng pinto ng condo unit ay agad na sinalubong ni Lara si Katie na katabi ni Maya na nanonood ng TV. Mommy! I miss you! Anitong yumaka pa tumalik sa pisngi niya. Sinama niya ito dahil bakasyon sa school. Hindi din niya kayang mawalay sa anak ng matagal. Next week ay uuwi niyang bata sa mga magulang niya. I miss you too, baby! Ani niya sabay karga. Maya, kumain na ba kayo? Hindi pa, ate. Hinihintay ka namin. Maghahain na ba ako? Sige, magbibihis lang ako. Pumasok siya sa kwarto at nilapag niya ang maliit na bag na dala at naupo sandali sa sofa para makapagpahinga. Biglang nag-ring ang cellphone niya. Napasingap siya nang makitang pangalan sa screen. Calix Toledo. Kanina pa niya pinipilit kalimutan ang lalaking yon pero ngayon, sa unang pagkakataon mula nang ma-unblock niya ito, heto at tumatawag. Hinawakan niyang telepono, nanlamig ang mga kamay. Sasagutin ba niya? O hahayaan na lang? Muli itong nag-ring. Ramdam niya ang kabat kasabay nitong pag-aalala na baka kung hindi niya sagutin, lalo lang siyang kukulitin ni Calix. Sa huli pinindot niya ang green button.
Dahan-dahan at halos walang lakas sa boses. Hello? Isang malalim na buntong hiningang narinig niya mula sa kabilang linya. Lara, napalunok siya. Pinipilit magpaka-normal. Bakit ka tumatawag? Sandaling katahimikan bago nagsalita si Calix. Mababa ang boses. Gusto kong malaman kung nasan ka. Napapikit siya. Pinipigilan ang sarili. Hindi niya maaring sabihin na nasa kondo siya ni Santiago. Kaya malamig siyang sumagot. Hindi mo na kailangang alamin. May sarili akong buhay, Calix. Pero bago pa siya makapagpatuloy, dinugtungan ka agad ng lalaki. I don't like it when I can't reach you. Parang dumagungdong ang dibdib niya. Bakit kailangan pa rin siyang kontrolin nito? Bakit? Ano bang kailangan mo? Iritable ang boses niya. Wala naman. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Makipagkwentuhan? Mapaklang ulit niya. Hindi mapakaniwala sa narinig. Calix, gabi na. Wala ka ng ibang gagawin? Kailan pa lumuwang schedule mo? Sobrang galing yata ng bago mong assistant, patuyang sabi ni Lara. Madami akong gagawin, mabilis sa sagot nito. Pero gusto ko magpahinga saglit at ikaw ang pahinga ko sa mundong magulo. Parang kumislot ang dibdib niya, ngunit agad din niya itong pinigil. Hindi na siya dapat natitinag sa mga matatamis na salitang galing kay Calix, kaya pinilit niyang tumawa. Hindi na tayo magkaibigan para magkwentuhan ng kahit na ano. Kung tungkol yan sa annulment, bukas na lang sa opisina. At saka, anong ginagawa ng assistant / girlfriend mo? Hindi, ngayong gabi, pupuntahan kita. Natigilan siya, halos mabitawan niya ang cellphone. Ano? Calix, wag. Huwag kang pupunta dito. Pagod ako at gusto kong magpahinga. Sabihin mo ang address. Napatayo siyang bigla nang maalalang kasama niya si Katie. Parang gusto niyang itapon ang cellphone. Wag mo nga akong kulitin. Lara, alam mong makakahanap ako ng paraan. Gusto ko lang makausap ka ng maayos. Yung tayong dalawa lang. Napapikit siya, mariing pinisil ang sentido, ngunit sa likod ng takot ay naroon ang kaba na baka nga seryoso tong pumunta at delikado kung makikita nito si Katie. Kung gusto mong makipag-usap, bukas sa opisina. Hindi dito. Hindi ngayon. Gusto ko nang magpahinga. Kung hindi mo ibibigay ang address, Lara, ako mismo nga hanap. Mariin siyang nakapikit habang nakahawak sa cellphone. Halos maputo lang hininga niya sa matinding kaba. Lara, pupuntahan na kita ngayon. Mariing sabi ni Calix sa kabilang linya. Hindi pwede. Mabilis ang sagot niya. Pinilit niyang gawing kalmado ang boses kahit na kumakabog ang dibdib niya. Pagod ako, Calix. Galing ako sa mahabang araw sa opisina at gusto ko lang magpahinga. Bukas na lang. Lara, boses nitong puno ng pagpupumilit. Ilang minuto lang. Bakit parang umiiwas ka sa akin? Napakagat siya ng labi. Ayaw niyang mabunyag ang lihim na kay tagal niyang itinago. Kasi, huminga siya ng malalim. Pilit naghahanap ng dahilan. May meeting pa ako. Online meeting. Hindi ko pwedeng iwanan. Tahimik si Calix sa kabilang linya at lalo siyang kinabahan. Lara, malamig ang tinig nito. 8:00 na ng gabi. Sinong kliyenteng magpapamiting sa ganitong oras? Halos matuyuan siya ng lalamunan. Mentorship ko to from US. Lara naman, sandali lang. 30 minutes. May halong panunumbat at pananabik sa tono ni Calix. Mahigpit niyang hawak ang cellphone, pinipilit niyang huwag mabasag ang tinig. Ayoko nga. Hindi mo ko pwedeng pilitin. Isang mahabang buntong hiningang narinig niya sa kabilang linya. Pero bago siya nakahinga ng maluwag, muling nagsalita si Calix. Lara, basta, pupuntahan kita. Mariin ang boses ni Calix mula sa kabilang linya. Kahit 15 minutes lang, gusto lang kitang makita. Mahigpit ang kapit niya sa cellphone, halos mabaling mga daliri niya sa tindi ng kaba. Calix, sinabi ko na hindi pwede. Lasing ka ba? Bakit ang kulit mo? Mommy, nakahanda na po yung dinner. Tawag ng isang boses mula sa kusina. Maliit, inosente at puno ng kasabikan.
Nalaki ang mga mata niya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Katie nasa labas ng pinto ng kwarto. Lara, biglang tumigil si Calix. Sino yun? Napahigpit siya lalo ng hawak sa cellphone. Wala, TV lang yun. Binuksan ko lang. Malakas palang volume. Pilit niyang pinatawang sarili. Pero garalgal ang tinig. Sinenyosan at pinalabas si Katie at marahang sinara ang pinto. Nabingi siya sa sariling tibok ng puso. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Kung talagang gusto mo kong magkausap, magkita tayo pero hindi dito. Then where? Tanong nito. Sa park, malapit sa church. 15 minutes from now, dun mo na lang sabihin ang gusto mong sabihin. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Fine, sagot nito sa wakas. Sa park, see you. Subukan mo lang na hindi magpunta at hanapin kita. Bahagyang bumigat ang boses nito. Pagkababa ng tawag ay kagad na napaupo si Lara sa sofa. Hawak ang sintido. Napatingin siya kay Katie na masayang naghahain ng mga plato sa mesa. Mami, sino po yung kausap niyo? Inosenteng nitong tanong. Napangiti siya ng pilit at hinaplos ang buhok ng bata. Wala yun anak, basta magbe-behave ka lang dito ha, habang wala si mommy. Aalis lang ako saglit. Maya, mauna na kayong kumain. Kinakabahang naglalakad si Lara papasok sa park. Hawak-hawak ang maliit na sling bag na para bang yun ang pinagkukunan niya ng lakas. Pinili niyang dumaan sa mas matahimik na bahagi ng parke kung saan konti lamang ang tao. Umaasang magiging mabilis lang ang pag-uusap nila ni Calix. Ngunit habang naglalakad siya sa gilid ng pathway, bigla na lang may dalawang palad na dumampi at tumakip sa kanyang mga mata. Ay! Napasigaw siya tagad na nagpumiglas. Bitawan mo ko! Relax. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanya. Mababa at puno ng pilyong ngiti. Ako to. Natigilan siya at mabilis na inalis ang mga kamay mula sa kanyang mukha at tila mas kumabog ang dibdib niya nang makitang nakangiting si Calix. Nakasuot ng dark blue polo. Medyo nakatupi ang manggas na kung hindi siya nagkakamali ay regalo niya noon at may dalang bouquet na puting rosas. Calix, mariin ang tono niya. Sinusubukang pigilan ang kaba at halo-halong damdamin. Ano na namang kalokohan to? Ngumiti lang ito. Kalokohan? Hindi ba pwedeng simpleng sorpresa lang? Matagal na rin kitang hindi nabibigyan ng bulaklak. Bahagya siyang umatras, pinilit ang sarili na hindi magpakita ng emosyon. Hindi na kailangan ng mga ganito. Anong kailangan mo? Sabi mo na makauwi na. Ikaw naman, kadadating mo palang masyado ka namang nagmamadali. Gusto ko lang na makausap ka. Nilahad nito ang bouquet, inaabot sa kanya. Tinitigan niya to pero hindi kinuhang bulaklak. Magsalita ka na dahil wala akong balak na magtagal dito. Nagibang ekspresyon ni Calix mula sa lambing, muling bumalik ang lalim ng titig nito. Kaya ka ba nagmamadali dahil kasama mo si Santiago? Parang kinoryente siya sa tanong, mas mainam na gano'n ang isipin nito. Oo, at naabala mo kami. Malamig niyang sagot. Pilit iniiwas ang tingin sa mga mata na tila bumabaon sa kanya. Ayan na mga bes, ramdam na ramdam ang tensyon, hindi ba? Mula sa napipintong pagtatagpo sa park hanggang sa lihim na pilit tinatago ni Lara tungkol kay Katie. Talagang parang sasabog ang dibdib natin sa bawat eksena. Pero bago tayo magpaalam, may napagtanto ako sa mga pinaggagawa ni Calix. Nakikita niyo ba? Minsan ang paghabol sa nakaraan ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obsession na makuha ang isang bagay na hindi nakontrolado. At sa panig naman ni Lara, ang pagtatago ng lihim para protektahan ng anak ay isang sakripisyong punong-puno ng pagmamahal. Pero hanggang kailan ito may tatago? Ang aral na mapupulot natin ngayong gabi, ang katotohanan ay may sariling oras para lumabas. Hindi natin pwedeng takbuhan ng nakaraan ng habang buhay. Sa pagtatangka ni Lara na protektahan si Katie, mas lalo niyang ginagawang komplikado ang lahat.
Minsan, mas mabuting harapin ng totoo ng diretsyo kaysa mamuhay sa takot na mabunyag ang lahat sa maling pagkakataon. Sa tingin ninyo, magtatagumpay kaya si Lara? Nailihim si Katie kay Calix? O ito na ang gabing magbabago ng lahat? I-comment nyo ang inyong mga hula at huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa susunod na part. Maraming salamat po.